iabot ang iyong kamay. Kung may pagkakataon, kung tulong-tulong tayo, lahat makaaahon. Di ka nag-iisa kay Ninong, lagi kang may kasama. Kapit bisig lamang panalo ka. Ito ang ating misyon. Parating ang ating kapwa Pilipino mula sa 3 isla, sa lahat ng probinsya, sa bawat rehiyon. Gawing moderno ang isang tradisyonal na kultura na may diwa at mensahe ng pagtutulungan at pagkakaisa. Muling buhayin ang kahulugan ng bayanihan, ipakalat ang tunay na pagdadamayan. Sa panahon ng pangangailangan ng ating mga kababayan, tutulungan at tuturuan natin silang tulungan ang kanilang mga sarili para makamit ang mga pangarap sa kanilang komunidad, mga proyektong mapapakinabangan ng bawat sektor ng lipunan, ang ating taus-pusong hangad sa bawat lalawigan. Maging halimbawa at inspirasyon sa pagpapatibay ng pananalig at pagbibigay ng pag-asa at maiiwang pamana sa lahat ng henerasyon. Simula na ng ating modern day bayanihan. Ikaw, ako, lahat tayo, kayang-kayang ipanalo kung dadamay bawat isa. Ikaw, ako, gaganda itong ating buhay. Pagtutulungan, pagmamahalan, yan ang ating kailangan sa buhay aangat. Winner tayo lahat. Ang mga magtutulungan sa misyon na ito. Ang inyong pong lingkod at kaagapay, Jelly de Belen po. Ako ang makakasama niyo mula sa studio para simulan ang pagtalakay at paghimay sa mga kwentong ating makakalap. Sherilyn Reyes Tan. Pero sa gitna na magagandang tanawin na ito, meron tayong mga kababayan na nagsastruggle para maitawid ang kanilang pang-araw-araw na buhay. Patricia Tumulak. Nakakalungkot dahil nakakaranas pa rin ng problema sa kabuhayan ang ilan nating mga kababayan dito. Sila naman ang iikot sa bawat probinsya ng Luzon, Visayas at Mindanao upang kamustahin at damayan ang ating kapwa Filipino. Sasamahan din tayo ng mga eksperto na magbabahagi ng kanilang kaalaman sa bawat issue. At si Manoy Wilbert T. Lee, siya ang mangunguna sa ating panel of experts sa desisyon upang resolbahin at aksyonan ang mga problema at pagsubok ng ating mga kababayan. Nakaka-overwhelm. Ito yung gusto natin. Tulungan natin sila. Nakakagawa tayo ng difference sa buhay ng mga tao. Isang masagana at maligayang umaga sa inyo mga kapuso. Welcome sa inyong nagiging Sunday morning habit, ang Modern Day Bayanihan program na si Manoy ang ninong ko. Patuloy nating pinupuntahan ang mga probinsya sa buong bansa, sinasadya natin ang ating mga kababayan at tinutulungan natin sila sa mga problemang kinakaharap nila. And we are still on that mission. Together, of course, kasama ang ninong ng lahat, Manoy Wilbert. At kasama rin natin ang ating panel of experts, Mr. Jed Eva. We also have with us Attorney Patricia Galang de Jesus, Law Professor. Hello, Sir Jed, Attorney Patricia, Manoy Wilbert. Good morning. Good morning, Kamusta ang Jelly. weekend natin? Okay naman, ready na ba tayo makinig sa ating dalawang kwento today? Ready na tayo. I hope we are all prepared. Na-warm up na tayo at handa nang mapanood ang dalawa nating kwento ngayong araw. Tutuklasin natin ang sitwasyon sa Sarangani kung saan ang mga kababaihang manghahabi ay nakikipaglaban upang mapanatili ang isang mahalagang kultura at makalaya mula sa pagkakagapos ng kahirapan na umaalipin sa kanila. Narito ang kwento ng kanilang pagtitiyaga at pananalig sa kabila ng kanilang mga suliranin. Binuo ko ito kasi ito lang po ang nakikita kong makukuhanan po namin ng pang-araw-araw na panggastos. Bakit ka nagtampo? Ano yung mga panahon na kailangan mo si Mama na wala siya? Mahirap kasi. Abangan sa si Manoy ang ninong ko. Ikaw
kayang ipanalo. Winner tayo lahat. Ikaw ako, kayang ipanalo. Winner tayo lahat. Ayon sa isinagawang survey ng Social Weather Stations noong 2023, halos kalahati or 48% na katumbas ng 13.2 milyon ng pamilyang Pilipino ang nagsasabing mahirap sila. Karamihan sa mga mahihirap na pamilyang ito ay matatagpuan sa rehiyon ng Sorsogon, partikular sa lalawigan ng Sarangani na napabilang bilang isa sa 10 pinakamahirap na probinsya sa buong Pilipinas. Dumagdag pa sa dagok na ito ang pagyanig sa Mindanao ng 2 magkasunod na lindol noong nakaraang taon. Sa gitna ng lahat ng ito, nangangamba ang isang grupo ng mga tradisyonal na mga habi o weavers. Ang Balungis Women Association na pinapangunahan ni Janaria Manangkong. Ang unahing layunin mo para buuin ang asosasyon na ito? Binuo ko ito kasi ito lang po ang nakikita kong makukuhanan po namin ng pang-araw-araw na panggastos. Pangalawa, gusto ko rin na hindi mawala sa amin yung tradisyon namin. Pangatlo, yung kultura din namin. Sa ganda ng kanilang mga produkto, maraming banyaga ang tumangkilik nito. Umabot pa nga noon na nakarating din ang mga ito sa iba't ibang panig ng mundo, katulad ng Alaska at London. Pero Jana, di ba, nakarating na ng Alaska yung produkto nyo? Opo. Saan pa? Meron nga, di ba nakwento ko nga sa'yo na meron isang magandang brand sa Pilipinas, local brand, tapos nakita ko, yung mga, yung mga parang table runner, binibenta nila. Apo. Saan pa? Mga products ko po nakarating-rating na sa Alaska, sa London. Subalit sa pagdaan ng panahon, unti-unting humihina ang kita nila. Jana, makwentuhan mo naman ako kung ano ba yung mga problemang kinakaharap ngayon ng asosasyon nyo. Sa sobrang hirap ng dinanas po ng association. So ngayon, unti-unti pong babawi. Kahit na nalulugi po kami, basta nasa isip ko, go lang ako. Kasi nakasalalay po yung kinabukasan ng mga anak namin. Dahil sa mga malungkot na pangyayaring ito, hindi lang kabuhayan ang naapektuhan sa kanilang komunidad, kundi pati na rin ang buhay ng kanilang mga pamilya. Gaya na lang ng anak ni Janaria na si Mara. Napakahirap po talaga na ganun nga karanasan. Kaya po nang nakikita ko sa mother ko na gumagawa ng gawain namin na weaving, ganun. Sobrang hirap po talaga. Ano yung mga karanasan mo nung bata na hindi mo makakalimutan na parang nahirapan ka talaga? Yung po yung maalis na lang po ako ng bahay na walang baon papuntang school. Pero ang tumatak sa'yo, hindi yung kahirapan, ang tumatak sa'yo yung kawalan ng panahon ni mama mo. Yes, sir. Nagtampo ka ba kay mama mo na masyado niyang binigay yung, binuhos na yung kanyang oras sa paghahabi? Opo. Alam ba ni mama mo na nagtampo ka? Hindi po. Hindi ko po pinapakita yan. Ano yung mga panahon na bakit ka nagtampo? Bakit ka nagtampo? Ano yung mga panahon na kailangan mo si mama na wala siya? Mahirap kasi. Sige. Okay lang. May naaalala ka ba mga insidente na kailangan mo si mama pero hindi mo makausap? Meron po nung umalis pa siya. Nag-abroad? Opo. Ilang taong ka nun? Nasa 7 years old po. Hinahanap mo si mama nun? Opo. Pero alam mo na umalis siya dahil kailangan niyang kayong itaguyod. Naintindihan mo naman yun nung mga panahong yun. Opo, pinatinda naman po, pero hindi ko na po pinapakita na ganun po yung mangyayari na nagtatampo.
hindi ko na po pinapakita. Yung ulam namin, naging asin at tubig na lang kasi kulang na kulang po talaga. Hindi po sapat yung ganyang trabaho ko kasi may 2 akong anak, tas nag-aaral. Tuluyan na nga bang masasadlak sa kahirapan ang mga hobby sa Sarangani? Tutukan yan sa pagbabalik ng Si Manoy Ang Ninong Ko. Ikaw ako, kaya ipanalo. Winner tayo lahat. Ikaw ako, kaya ipanalo. Winner tayo lahat. Nagpapatuloy ang kwento ng katatagan ng mga miyembro ng Balungis Women's Association. Marami pa ang nakakaranas ng hirap dahil sa pagbaba ng kita sa paghahabi. Isa na rito ang local hand weaver na si Sapria Harid. Kasi dito po sa Barangay Tuyan, pagkatapos po ng trahedya na yun, yung bahay ng kuya ko na dyan, naroon siya ma'am yung nawasak konti yung bahay nila dahil tinamaan talaga ng lindol. Pero yun po, yung ulam namin, naging asin at tubig na lang kasi lindol, wala kaming mapagkukunan ng panganap buhay. Tapos dyan lang po kami nagtatrabaho sa paving center, pero wala namang order. Yun po, stop naman po. Yung kinikita ko dyan sa pag-wave namin, kulang na kulang po talaga. Hindi po sapat yung ganyang trabaho ko. Kasi may 2 akong anak, tas nag-aaral. Mas okay siguro ma'am kung merong matinong trabaho na araw-araw yung sahod. Tapos yan, pag hindi ka mag-wave, wala kang sasahurin. Kasi hindi po per day yung sahod namin. Kahirapan at kalamidad ang nagpapaiyak sa mga kababayan natin dito sa Sarangani. Subalit lumalaban pa rin sila para mabuhay hindi lamang ang kanilang pamilya, kundi ang tradisyon ng paghahabi upang maipamana ito sa kanilang mga anak. Basta nasa isip ko, go lang ako. Kasi nakasalalay po yung kinabukasan ng mga anak namin at saka yung mga members po namin. Dito po sila kumukuha ng pangkabuhayan araw-araw. Sa tulong ni Janaria at miyembro ng Balungis Weaving Association, tinuturuan nila ang mga kabataan ng paghahabi. Noong una po, mahirap po. Nirapan po ako. Pero pag tatagalan, nakikita ko rin po si mama na gumagawa ng paghahabi. Medyo din po ako, naaaliw, tumitingin sa kanya. Kahit pag maglaki po ako, na meron pa ako maiambag sa sarili kong ganun po. Ngunit dahil sa hindi sapat na puhunan, kagamitan at karagdagang looming machines, hirap na hirap ang Balungis Women's Association na tugunan ang demand para sa mga weaving products nila, lalo pat marami silang kakumpetensya na gumagamit ng mas marami at mas modernong mga makinarya. Ano ba ang kahalagahan ng hand weaving sa inyong community? Mahalaga po ito kasi yung ito lang po yung minana namin sa mga ninuno namin. Hindi namin pwedeng baliwalain ito kasi ang kultura po namin ay nandito pa rin. Looming machines may kailangan pa ba kayo additional? Sa looming machine po namin kasi nakikita nyo po may mga bago na akong mga tinuturuan, yung mga bata na mag-high school na. So kailangan pa rin nila para daw makatulong sila sa mga parents nila. Bagamat ipinanganak sila at nabubuhay sa isa sa pinakamahirap na probinsya sa buong Pilipinas, patuloy pa rin silang nagsisika para hindi mamatay ang sining ng paghahabi na minana pa nila sa ating mga ninuno. May pag-asa pa kaya naghihintay para sa mga suliranin na kinakaharap nila. Napabilang sa 10 pinakamahirap na probinsya sa buong Pilipinas. Pinadapa ng kahirapan, napinsala ng lindol. Pero patuloy na nakatayo at itinataguyod na pagyamanin ang sining ng paghahabi para ito ay hindi mamatay. May pag-asa pa kaya naghihintay para sa Balungis Women's Association? Salamat sa iyo kasamang Shay at naibahagi nila ang kanilang kwento sa ating lahat. At para naman sa kasong idinulog nila kasama natin ngayon, ang ating guest expert na si Jenny E. Kaya.
OIC, Research and Development Division, Department of Science and Technology, or DOST, Philippine Textile Research Institute. Hello, ma'am. Hello. Ayan na nga, simulan na natin ang talakayan at ang issue natin, ang mga manghahabi dyan sa Socsargen. Kasi kanina narinig ko yung sinabi nila na umabot sila sa punto na kanin na lang at asin ang kinakain nila. I mean, ano ba ang mga contributing factors para masabi na ang isang probinsya o rehiyon ay talagang naghihirap na below the poverty line? Pag titingnan yung poverty o kahirapan sa Pilipinas, titingnan natin dyan yung kano yung kailangang kitain ng isang pamilya para mabuhay. If they earn less than what that amount is, which is 13,000 plus per month, itong isang pamilya, they're considered poor. According to the Philippine Statistics Authority, 16.4% of Filipino families are poor, no? So they live below the poverty line. But this percentage grows the farther you get away from Metro Manila. Kaya sa Mindanao, talagang mas marami, no? Pag-usapan na natin ngayon yung sitwasyon nila ngayon sa Socsargen. Kasi parang yung weaving is not as popular anymore. Parang siyang displaced. Nakakalimutan na nating lahat na yung weaving, isa sa mga pangunahing industries supposedly dito sa Pilipinas. Na kaya-kaya natin yan. Endangered na ba yan? Ayan, this is where you come in, Ma'am Jenny. Actually, yung endangered, di ba, ibig sabihin nun, parang may danger of being extinct. Oo. So, technically, we can siguro qualify dahil wala nang sumusunod na mga weavers. Yung mga weavers natin ngayon are our lolas, the nanay. Yung mga anak hindi na yung mga anak hindi sumusunod. Hindi na interesado. So, kung Dahil mahirap, walang kita. Kung ako din naman, no, yung nanay ko, nakita ko na yung kanyang buhay hindi naman umunlad sa paghahabi. Bakit nga naman ako mag-a-aspire? May punto ka naman dun, di ba? Na sumunod. So, I think we need to break that chain and really affect change para mabago yun. Paano? So, ngayon, syempre meron tayong mga, as a government agency, meron naman tayong mga ginagawa na mga programa para sa mga ating handloom weaving communities. Isa na dito yung, at marami to ha, hindi lang ito DOST. This is a whole of government approach. Kasi technically, kapag tinignan mo yung ating mga handloom weaving communities, komunidad sila. Kailangan nilang maging isang association. Handloom weaving Communities, yes. Kasi communities, dahil hindi lang naman lahat ng handloom weaving ay indigenous peoples. Meron ding mga handloom weavers from the rural areas and hindi sila part ng isang indigenous community. So, hindi lahat ng weavers ay indigenous peoples. Ito sinusot ko ito sa Congress talaga. Yung mga ganito sinusot ko. Galing ito sa Miag-Ao. Yes. Miag-Ao, no? Indagaan. Nung bumisita ko ron, may isang cooperative doon na ito yung ginagawa, no? Kanya-kanya ba design nila yan? Yes, kanya-kanya kung paano gawin? Bawat region, iba. Yes. So, sila ang nagde-design, hindi yung... Meron... Oo. Yung sa Walang factory na pinanggagalingan ito na iisa lang ang disenyo. Yun yung nakakatawa, no? Dahil meron silang kanilang traditional na design ng mga handloom weaving equipment. Pero nung galing akong Miag-Ao sa Hablo, doon sa itong gumagawa nito, ang tinanong ko sila, yung isang pinakamalaking problema daw nila, yung mga galing China na machine na yung gumagawa, pero parehong-pareho ang... Or katulad, no? Or katulad na katulad na kung ikaw naman hindi ka sanay, hindi mo malalaman. Totoo yun. Totoo ba yun na yung mga... Pero kung konti na nga bumibili nito, pinipeke pa. Yeah, yun ang question ko. Bakit Siyempre, ngayon gagawa yung China ng ganito? Nahahati pa lalo, no? Bakit sila gagawa ng ganito kung hindi naman... Mas mura kasi pag galing China. Mas mura nila mabibenta kasi mas mura nila nagagawa. Actually, mura rin ito eh. Ma'am Jenny, paano nakapapasok dito sa Pilipinas yung mga ganon? Oo, yung pagpasok sa Pilipinas, no, hindi ko rin siya kayang sagutin. I-explain. Pero bilang kami ay taga Department of Science and Technology, what we do is develop a technology para makatulong naman na mas yung mga mabilis. ordinaryong mga mamimili katulad natin, halimbawa, is mag-guide tayo kung ang binibili ko ba ay authentic or hindi. Ngayon po, dahil technology development pa lang yung ating ginagawa, DOST pa rin po yun, pero we are partnering with other agencies para talagang ma-enforce natin sila. Yes. Itong technology na to will actually capture digitized weave patterns from other, weaving communities, tapos ilalagay siya sa isang database. Yung database na yon magiging accessible sa ating lahat para kapag, picturean ko to, so it will be an app. It will be an app. It will be a mobile app. It will be so if you're shopping, dala mo yung app. May app. So, it will also tell you. Parang QR code. And actually, up to the point, natuturo niya kung sino yung nag-weave ng fabric. At saan galing? Ang galing! Parang sa agricultural product, anong farm galing. Wow! Meron ganun. Meron ganun. Pero
going back, may ginagawa ba to promote this? Kasi, di ba, parang nawawala na yung interest ng lahat. Tama po. Yes. No? Meron talaga pong ginagawa, especially, well, may mga champion tayo, hindi lang sa ating mga policymakers. Kahit yung mga celebrities, may mga champions tayo. Talagang nagsusuot sila. Even ng mga our habit Department of na Tourism, Philippines. siguro we can partner with them. Oo, that's DOT. true. Kasi actually, kanina meron ka nabanggit sa akin na batas na about RA 9242. Yes. Ano nga ba yun? It is the Philippine Tropical Fabrics Law. It Yun. mandates all government employees to wear uniform containing at least 5% ng Philippine tropical fibers like pineapple, abaca, banana, and bamboo. And yung pinopromote natin dyan is using yung natural fiber. Yes, Hindi natural fiber. yung handloom weaving. Hindi yun eh. Yeah. Hindi siya directly, Kasi but iba it's to also corollary dahil yun nga, yung mga weavers natin ngayon, bumababa yung kanilang product value kasi nga they're using synthetic. So technically, what we did in the government, meron tayo ngayong gawaan ng sinulid sa mga regions para yung ating mga handloom weaving communities. Yun ang gagamitin. Hindi na polyester. Katulad dyan sa Iloilo, meron po kami sa ISATU, Iloilo Science Technology University, na doon galing po yung mga sinulid na ginamit nila dyan sa fabric na Kasi yan. lalaki, nakita ko, ang bilog-bilog eh. So, wala pang batas ngayon o wala pang anything na specifically na sinasabi, supportahan itong mga weavers. Meron po tayo ngayong mga bill pa lang na banggit ko yung Philippine Handloom Weaving Industry Development Act. What is this? Bill pa lang yun. Ito yung Specific para sa sa mga handloom weavers. weaving. Yeah, sa handloom weaving Wala pang industry. napapasang ganun. Sana mapasa na. Pero in the pipeline, bill na ito. Paano pa natin mabibigyang halaga itong mga manghahabi natin na part na ng kultura natin? And them as fellow Filipinos na tumataguyod ng kanilang mga pamilya sa pamamagitan ng ginagawa nilang ito. Paano natin sila bibigyang halaga? So number one is we have to recognize who they are and the product that they make. Kasi minsan, bili lang tayo ng fabric, pero hindi naman natin alam na ano ba yung value nitong fabric na binibili ko. Paano ba ito ginawa? Paano ba siya ginawa? And again, it has a lot to do with education. Halimbawa, this is personal, no? Because sa school, nung ako'y nasa elementary, we do cross-stitch. And I do not think cross-stitch is organic to us. I also do not know, baka naman may organic part din doon. Why not ang ituro natin sa ating mga learners ay handloom weaving and also inspiring them to learn our designs as well. Oh my gosh, that's so smart, yes. Ang issue naman ng isang grupo ng mga kababaihan sa Bagos City, Negros Occidental, ang ating tatalakayin sa pagbabalik ng Si Manoy ang ninong ko. Sinasabi ko po sa sarili ko, kakayanin ko to para balang araw gusto ko po makaahon rin kami sa hirap ng buhay. Kasi ang anak ko nag-aaral, 4 sila, dapat ko silang tustusan para makapag-aral silang mabuti. Tsaka yung pambaon nila sa araw-araw, wala kaming makuwanan. Kaya ako nagbibinta porsige para sa kanila kahit pagod na ako sa trabaho. Panalo, winner tayo lahat. Ikaw ako, kaya ipanalo, winner tayo lahat. Nakatutok pa rin kayo sa Si Manoy ang ninong ko dito sa GMA. Dinalaw ng ating kasamang si Patty ang mga masasayahin at masisipag nating kababayang Ilongga na sama-samang nangangarap para magkaroon ng isang sustainable na kabuhayan para sa kanilang pamilya. Let's watch this. Nandito tayo ngayon sa Bagos City, Negros Occidental, kung saan may bago na naman tayong kwentong maririnig. Tara, puntahan natin sila. Larawan ng katatagan, kasipagan, maging ng kabayanihan. Sila ang mga kababaihan na patuloy na nagsusumikap para itaguyod hindi lang ang kanilang pamilya, kundi ang buong bansa. Hindi lang sila mga ilaw ng tahanan, kundi mga poste rin ng kaunlaran. May kapangyarihan sila na umunawa
makibahagi at maging dahilan ng pagbabago sa lipunan. Ngunit dahil sa matinding kahirapan, nakakalungkot isipin na nalilimitahan ang pagbibigay kapangyarihan sa mga kababaihan. Ito ang karanasan ng 150 na members ng Puroklimbo Women's Club na nagsusumamo na suportahan ang kanilang magandang layunin sa kanilang pagbubuklod-buklod. Ang layunin po namin talaga is masustain yung pangangailangan ng mga kababaihan para po matulungan yung pangangailangan ng sa loob ng bahay namin, yung pamilya namin, kasi kapos na kapos po talaga yung kita ng aming mga asawa. Kasi kaswa lang din halos sa amin. Nagsimula po yung Puroklimbo Women's Club nung dumating ang time na pinatawag kami ng barangay na mag-observe para sa feeding program. At the same time, may nagseminar po sa amin na kung paano daw, kung gusto daw namin na magluto ng food processing, candle making, soap making. Doon po nag-training kami sa ganong paraan. Kakulangan sa pera at oportunidad na mabago ang kanilang mga buhay. Yan ang pinagdadaanan ng mga kababaihan dito sa Negros Occidental. Isa na rito, si Amor Cuare. Isang PWD na sa kabila ng kapansanan, pinipilit pa ring itaguyod ang kanyang 4 na anak sa pamamagitan ng paglilingkod noon sa ibang pamilya bilang kasambahay. Tuloy ang pagkayod niya ngayon bilang isang janitress at iba pang mapagkakakitaang trabaho. So, bali sa ngayon, 9 years na ko sa pagwawalis. Magtapos ko walis, trabaho, magtitinda na naman ako ng mga fishball ko. Tapos, kung may tatawag sa akin, kasi nag-aral din po ako ng massage. Bali, reflexology din po ako. Nagmamassage din po ako. Pagkatapos, minsan, kasi ang anak ko nag-aaral, 4 sila, dapat ko silang tustusan para makapag-aral silang mabuti, tsaka yung pambaon nila sa araw-araw. Wala kaming makuwanan, kaya ako nagbibinta porsige para sa kanila kahit pagod na ako sa trabaho. Tapos minsan tatawagin ako maglalaba or maglalaba, sabi, tinatanggap ko na lang kahit pagod kasi sayang man kasayang pa yung pera para bigay ko lahat sa anak ko para mayroon silang pambaon sa araw-araw. Saan po kayo kumukuha ng lakas, Nay? Siyempre sa Panginoon, lalo-lalo sa Panginoon. Dahil may pagkapansanan ako, ma'am. Tapos sa mga anak ko para makatapos sila, matulungan ko nila. Kasi pinaintindi ko sa mga anak ko na mayroon kapansanan ang ina nila. Dapat makatapos sila sa pag-aral. Bukod kay Amor, nangangarap din ang labanderang si Roseline na isa ring street sweeper na maiahon sa kahirapan ang kanyang pamilya. Ikaw ba nakapagtapos ka nung high school o college? Nakatapos pa ako ng high school, nag-college rin po ako. Pero hindi ko po nakuha yung diploma ko kasi yung OJT ko po, hindi ko po natapos. Noon nanghihinayang po ako kasi hindi ko nakuha yung diploma, hindi ako nakapagtrabaho ng maayos. Pero ngayon po, sinusubukan po nga na magtrabaho para sa mga anak ko po. Sinasabi ko po sa sarili ko, kakayanin ko to para balang araw gusto ko po makaahon rin kami sa hirap ng buhay. Ano po ba ang kakaibahan sa lasa na lang? Yung longganisa namin kasi pagmamahal. Yun. Timpla ng pagmamahal. Heart, para mas masarap. Yun po sa ideya niyo po na longganisa. Sa tingin niyo po ba magiging successful pag natuloy-tuloy po ang paggawa ng longganisa dito po sa grupo ninyo? Abangan natin yan sa pagbabalik ng Si Manoy ang Ninong Ko. Ikaw ako, kaya ipanalo. Winner tayo lahat. Ikaw ako, kaya ipanalo. Winner tayo lahat. Ilan lamang sina Elvira, Amor at Roseline na mga kasambahay na umaasa na tuluyang mabago ang takbo ng kanilang mga buhay alang-alang sa kanilang pamilya.
Pero paano nila ito matutupad kung patong-patong ang mga suliranin na hinaharap nila? Yun po sa ideya niyo po na longganisa, sa tingin niyo po ba magiging successful pag natuloy-tuloy po ang paggawa ng longganisa dito po sa grupo ninyo? Talaga po yung sa tingin namin. Kasi ito po ay hindi lang naman ako nakapag-isip. Talagang sila. Kasi mas may nakakatanda na talagang sinusunod namin. Then, every week, nagmi-meeting kami kung ano talaga ba yung talagang gustong-gusto. Hindi lang ako. Sabi nila, ito daw yung mas nakakabuti. Kasi kung wala kaming bibintahan, pwede na kahit dito na lang kami or kami na lang ang uutang or else kahit wala kaming gamit, kasi hindi naman alam, nabibigyan kami, kahit sa sarili lang na lang namin, makaprovide kami na kung paano ba mag-roll kung sakasakali kahit sa maliit lang na paraan o kahit sa manual lang, alam namin kung paano gagamitin ang food processing na to, yung longganisa. Ano po ba ang kakaibahan sa lasa na lang? Yung longganisa namin kasi pagmamahal. Yun. Timpla ng pagmamahal. Heart, para mas masarap. Para naman po sa Women's Club, sana rin po magkaroon ng sapat na pundo, bibigyan ng pagkakataon para lumago yung kita, para po may pundo yung aming purok. Hindi matatawaran ang ginagampanan nina Elvira, Amor, Roseline at ang lahat ng mga kababaihang Pilipino sa pagbuo ng ating bansa, kung kaya't nararapat lang na mas mapahalagahan pa sila at mas bigyan ng pagkilala. Nasasadlak man sa kahirapan, pilit silang bumabangon para makiisa sa pagbabago upang matamasa ang pantay na karapatan para sa lahat ng kababaihan sa hinaharap. Pero ngayon, sumisigaw sila ng tulong para mabigyan ng pagkakataon para patunayan na kaya nilang magtagumpay at marami pa silang mga kapaki-pakinabang na maaari pang gawin bukod sa pangangamuhan. Bakit po ba deserve na tulungan ang Purok Limbo Women's Club? Regarding sa ganyan, siguro talaga deserve kasi halos naman kami nagsusumikap na talagang kahit nakita niyo naman, kahit matanda, bata, talagang napupursige kahit na kanina gutom na sila na parang talagang excited na makita at matanggap na kung ano mang ang tulong. Kumakatok ngayon sa ating mga puso ang mga kababaihang ito na mabigyan sila ng pantay na pagkakataon upang mabuhay ang kani-kanilang mga pamilya at sama-samang makibahagi sa pagtataguyod ng ating bansa. Mapagbibigyan kaya natin ng munting hiling ang ating mga kababayan sa Negros Occidental? Magiging longganisa queens kaya sila in the future? Daghang salamat sa iyo kasamang Pati sa pagkumusta sa kanila dyan. Kita naman natin na despite their troubles, laban pa rin ang ating mga kababayan dyan sa Negros Occidental. Upang talakayin ang kanilang kaso, we have with us this morning our guest expert na si Marites Saginsin, businesswoman, owner of the Bloom Events and Catering and Pizza Valley Pizza House. Hello, Miss Marites. Ready na ba kayo? Pag-usapan natin yung napanood natin ng mga kababaihan. Ang una kong tanong, gaano ba talaga ka-importante sa isang community, sa isang barangay, sityo, na magkaroon sila ng sustainable livelihood doon? And ano ba ang effect nito sa buong bansa? Jelly, gusto lang nila maliit na negosyo, no? Pero ang mga maliit na negosyo, hindi dapat natin maliitin, no? Kasi ang tawag nga nila sa mga small businesses, backbone of the economy. You'll be surprised to know that 99.5% of the businesses in the country are actually MSMEs, no? Anong ibig sabihin ng MSMEs? Micro, small, and medium enterprises. Okay. No? So these are corporations or companies na ang assets nila are may categories yan. Pag micro enterprise, ang capital nila is less than 3 million pesos. Pag small, it's between 3 million and 15 million pesos. 50 million and above to 100 million, that's medium enterprise. Medium pa rin pala yun? Yeah. So, big? So, parang big money na yun, so di ba? almost all, 99.5%, MSMEs na yun. And their contribution to the economy is 35.7%, no, sa GDP natin. And they employ almost 6 million people. That's more than 60% of the In fact, I think that number, yung kung ano lang yung people, recorded I'm sure ang dami yung mga marami hindi recorded. Oo, na hindi recorded. Napanood
Mapanood naman natin yung ating mga kababayan dyan sa Negros Occidental. You know, nagtayo sila ng Women's Club. Asosasyon ba matatawag ito? O co-op? Ano ba ito, attorney? Paano ba sila nag-ooperate? Parang association pa lang sila. Hindi mo masasabi silang co-op pa. Kasi ang co-op, that's a defined form of corporation sa Pilipinas. In fact, regulated yan ng Cooperative Development Authority. Ang mga miyembro nun, more or less within the same community or same interest. So, perfect itong mga... Kasi they live in the same community. O, ang interest nila is yung mag-livelihood. Bakit importante na maging kooperatiba sila? Na Actually, hindi man lang yung club sila. Mas maraming ma-access ng mga pondo, mga tulong, assistance sa gobyerno. Yes. Ito sila, no, may mga kasambahay dito. Ito yung nakita na nalaman ko. No? Ito yung nakakabilib dito. No? Na, at gusto pa rin nila magpursige. Hindi lang sila talaga na huminto doon, no? Talagang yun, naghahanap ng paraan, no? Para umudlan. Pag gusto may paraan. They don't stop. May question ako. Usually, ang maraming Pilipino, pag gusto mong bukas ng negosyo, pagkaya ng unang iniisip, bakit ang food business sobrang attractive sa mga tao? Actually, syempre naman lahat ng tao is kumakain. So, that's one thing na lahat talaga. Market mo. So, medyo madali siya. So, ang challenge lang is, syempre, when it comes to food business, so katulad nga ng sinasabi nila, it's perishable. So, meron kang dapat pupuntahan eventually, kaya nga they use the longganisa. Medyo yung longevity niya is medyo matagal, so mas secure. I think yun ang gusto nila eh. Security rin. Hindi masasayang agad. Siguradong mas na-empower hindi lang ang mga taga-Purok Limbo, kundi pati ang mga nakatutok na kababaihan sa atin ngayon dahil sa discussion natin. Salamat syempre experts. Salamat sa inyong mga input. And of course, Manoy Wilbert, ang mga inaabangang solusyon at aksyon sa mga hiling at hinaing ng ating mga kababayan. Susunod na yan sa pagbabalik ng Si Manoy ang Ninong Ko. Kaya ipanalo, winner tayo lahat. Ikaw ako, kaya ipanalo, winner tayo lahat. Nasa exciting portion na tayo ng Si Manoy ang Ninong Ko, mga kapuso. Narinig na natin ang mga hinihiling na tulong ng mga women's groups kung saan nakasalalay ang kabuhayan ng kanilang komunidad. Paano nga ba natin sila masusuportahan? Simulan natin yung kaso ng ating mga Sarangani weavers, yung women weavers. Jed, what is your suggestion? Ano sa tingin mo ang pinakamakakatulong sa kanila at this moment? Tingin naman natin na tulad sabi ng expert, no, may magandang produkto na sila. No? So, ang importante dito, bigyan sila ng suporta, maybe give them additional equipment para dumami yung product nila or mas marami silang mapoproduce. Ang pangalawa is, kailangan talaga natin i-market sila properly. No? Yung change of mindset nga na dahil gawa siya dito, high quality siya, may pride of place tayo na gawa sa Pilipinas, may pride of product tayo na high quality to. If we do that, I think we'll be able to help them. Attorney Patricia. Aside from that also, yung turuan rin sila on how to price. Yun yung kung paano sila magmamresyo na hindi naman sila lugi. Oo. Kasi iba-iba yung presyo. Pangalawa, sana yung mga mamamayan natin, wag na rin tumawad. So, nananawagan ako na pag gano'n, wag na kayong tumawad. Wag na tayong tumawad. Wag na. Solusyon yun. Tapos, pangatlo yung gap sa batas na, this is long term of course, yung gap sa batas on how to support them. Meron na palang mga existing, pero parang kulang pa ata siya, no? So, but even to operationalize those existing, like yung 5% pala dapat sa mga gobyerno. Pero hindi aware. Hindi tayo aware. Hindi tayo aware doon eh. Sana matuloy yung digitization, nang sinasabi kanina. Magandang bagay yon. Feeling parang awareness is key. So, parang feeling ko dapat mas aware tayo mga Pilipino. Baka pwedeng i-incorporate din yan sa pag-aaral, sa education, sa mga eskwelahan. Ang ganda nung sinabi niya na parang imbis na cross-stitch, weaving at kung ano-ano pang mga... Maganda yung... Those are very practical solutions which I am all for. At ito na, Manoy, what is your
input here? Talagang marami tayong kababayan no, na talentado talaga. No? Talaga? May mga talent. No? Mahusay. Ang problema lang talaga, wala silang sapat na resources, walang puhunan, walang kagamitan. No? So yung ating short term para sa kanila, una sa lahat, tutulungan natin sila. No? Tingnan natin kung paano tayo makapag-ugnayan dun po sa DOST, Philippine Textile Research Institute, o iba pang ahensya na pwedeng mag-offer ng mga bagong trainings, no? Or estratehiya or strategy, innovation sa paglikha ng kanilang produkto. No? Yun ang unang-una. No? Of course, ang pinakakailangan nila dito ay additional weaving machines. No? So bibigyan natin sila nitong additional weaving machines para madagdagan yung kanilang produkto. No? Dito naman po pumapasok yung ating pong marketing support, yung suporta natin sa kanilang marketing, na benta mo, na nasabi mo kanina, yung awareness, napaka-importante. Tulungan natin sila dito kung saan nila pwedeng maibenta o dalhin yung kanilang mga ginawa, no? Yung kanilang mga produkto, likha sa labas man o loob ng Pilipinas. No? Pag kumikita na sila, hindi pwede natin pabayaan. No? Dapat yung kanilang pong training sa financial literacy. No? Yung accounting, yung tamang paggamit ng pera, ng kapital, dapat po alalayan natin sila dyan. Bilang negosyante dati, isa po yan sa napakahalaga. No? Kailangan alam natin kung hanggang saan ang pwede mong gastusin. Pag may pera, hindi mo pwedeng ubusin lahat yan. No? Na pati yung puhunan madadala. No? So yan ang mga ibibigay natin short term sa kanila. No? Of course, in long-term solution, we will try. No? I will try to look and link them up, no, sa iba't ibang mga industry or iba't ibang ahensya. No? Sana ito pong pag-link up na ito will be one way na may angat po. No? Yung kanina natanong ko, yung narinig ko, maganda naman na wala na pala yung parang ang tingin mo pag local pangit. No? Hindi naman na ganun kalala. Hindi na ganun, no? Hindi na ganun kalala. I will write yung mga emphasis natin, no, sa ibang bansa. Tingnan natin kung pwede nila itong maipromote. Ay, maipush, ano? Maglagay ng showcase or display or even yung mga kawani natin sa mga embahada, sa embassy sa ibang bansa, ay ito yung gamitin. No? Or even yung mga official functions na ina-attend ng ating mga embassy doon sa ibang bansa, we will request for them na ito yung mga gamitin at isuot. No? Of course, ito yung pong ating mga naisip na long term. And lastly, kanina nabanggit ni attorney, will look into ano pa yung mga batas or panukalang batas na kailangan po nating i-file sa Kongreso para po masuportahan itong handloom weaving industry. Magkaiba. Kasi ang meron tayo ngayon, yung pong batas, yung 9242 na nagmamandate na 5% ng uniform, kasuotan sa ating pong mga government offices ay 5% dapat galing po sa local or native fabrics. No? Ito naman na iniisip natin is a bill na maging batas na magmamandate na ang ating pong mga government offices, state universities, no, yung ating mga embassies na gamitin yung handloom woven textile, no, para sa kanilang uniform. Uy, maganda yan. Pero si Manoy nauna na sa ating lahat. Suot na niya. Suot ko na. Kaya ako nagsuot nito ngayon. Pero sa Kongreso, ganito po. Ito po ang lagi ko talaga sinusuot. Yung kayo ba po ba sa Kongreso, lahat kayo nakabarong? Well, wala naman po. Basta formal. So, pero meron po isang araw talaga. Yun po yung tinatawag namin. Yung every Monday ay Filipiniana Tire Day. Ang dali lang sa pero lalaki. Pero ako laging Ang dali lang sa lalaki. Oo nga, sa babae kasi medyo mahirap-hirap. Pero hayaan nyo, kasi gumagawa na rin sila ng barong para sa babae. Marami na rin naman yon. Well, thank you sa mga rekomendasyon ninyo, ating experts at ni Manoy. Tingnan natin ngayon kung ano ang reaksyon sa ating ipinadala. Narinig ni Manoy ang iyong mga kahilingan? Ito na yung pinaka-bonggang kahilingan ni Jana. Mag-iiwan tayo ng 3 looming machine!
i-market at makilala pa ang mga produkto nyo sa kung saan mang parte ng Pilipinas at kung saan mang parte ng mundo, tutulungan tayo niyan! Mas maraming bibili, mas dadami ang kita natin. Tama? Yay! Masaya ba lahat? Yay! Congratulations sa inyong lahat! Masaya kami para sa inyong grupo, Janaria. Umaasa kami na ang Looming Machines ay lalong makakapag-inspire at magmamotivate sa inyong lahat na buhayin ang ating tradisyon sa pamamagitan ng paghahabi. O ngayon, punta naman tayo sa Bago City, Negros Occidental. Ano ang masasuggest kaya ng ating mga experts? Umpisahan ko naman sa iyo, Attorney Patricia. O sige, una yung pag-organize nila. Okay, Women's Club. Kasi di na problema yung kanilang yung motivation and passion. They have it. So we just have to be able to help them organize para ma-maximize naman yung puso nila into something that will make them earn. So yun na nga nabanggit kanina na to help them be a cooperative kasi it was suggested that mukhang it will be the best form of for them knowing what they want to do and they're in a community. They form the numbers. So, yung pinaka-beneficial para sa kanila. So for me, I mean, for my part, di ba, mag-organize muna sila into a co-op. Tapos eventually, when they're there, additional training para hindi lang co-op, hindi na yan, tapos na, di ba? Train, para maging successful co-op naman sila. Jen. Hindi nila ginagawang dahilan yung lack of education nila. They have the heart and they want to work hard to get out of their the current state yung ano nila. So, kuya, gusto nila ng negosyo, tulungan natin, bigyan natin ng kapital, tulungan natin with equipment para magamit naman yung motivation nila at ma-funnel into something which will really help them earn yung tamang kita na makapag-provide sila para sa mga pamilya nila. Ano ang final say ni Manoy Wilbert? Well, dito sa grupo na to, no, nakita na natin yung kanilang passion, no. Yung gusto talaga nilang umunlad, umasenso, kaya nga po sila nagsama-sama. No. Una, short term, tulungan natin sila, no. We'll send somebody to help them. Tingnan natin, no, kung meron ba talagang tumutulong na sa kanila para ma-organize formally, whether it be cooperative, association, or korporasyon, no, kung ano po yung dapat sa kanila talaga. No. Siguro yun ang una-una natin gawin para ma-formalize yung kanila pong samahan. No. Kasi ito po, negosyo po ito in the long run. Pag meron pong hindi malinaw, no, yan po ang kadalasan simula ng hindi pagkakaintindihan. No. Of course, after that, yung po kanila pong internal management kung paano po ang magiging setup. No? Gabayan natin, alalayan. Wow. Ako mismo alalayan natin kung paano po, sino ang officer niyan, sino ang officer, kung paano po ito gagawin. No? Galing po ako dyan, dinaanan ko lahat yan. Ang hirap nito. No? So, sino ang magiging officers niyan, paano po ang patakbo niyan, sino yung sa production, sino yung sa accounting, sino yung treasurer. Marami pong dapat gawin dyan. No? So, yun po ang hands-on talaga. Yan ang pinakauna dyan. No? Yan ang pinakauna. Lalo na po, ang dami nila, 150 po sila. Hindi naman po yan nagkakasama sa isang lugar. Iba-iba ang ugali niya. No? So, kailangan po, turuan natin sila no, sa tamang pag-handle at pag-manage ng ito pong mabubuo nilang negosyo. So, no? hindi nagtatapos sa binigyan mo ng pondo, puhunan Hindi, para sa... Dapat yan muna kasi masasayang pag hindi mo yan ginabayan. No? Merong ganisa nga, pero watak-watak naman sila. Of course, after that, yung pong kanilang hinihiling, bibigyan po natin sila ng isang sausage making o longganisa equipment, no? Itong paggawa, no? Yung paano po ito i-process. At kasabay nito, bibigyan din sila natin ng cold storage para doon naman nila itago yung mga produkto ng ginagawa nila. No? But after that, ito na yung mas mahirap, no? Yung kanila pong marketing. Saan nila ito ibebenta. No? So we'll help them with linking them up with private na mga pwede nilang pagdalhan. No? Siguro mga restaurants, hotels. Restaurants, hotels, no? Para po magkaroon ng distribution channel. Yun ang pinaka-importante. Wow. No? Hindi po nagtatapos na binigyan natin sila ng makina, tapos na kailangan po natin silang gabayan at tulungan. Thank you sa inyong mga suggestions. Sama-sama natin ngayon panoorin kung ano ang reaksyon ng mga miyembro ng Purok Limbo Women's Club dyan sa Bago City.
po, base po Ma'am Elvira sa pag-uusap natin kanina, tsaka yung pag-interview, nabanggit nyo nga po na lahat kayo ay gumagawa ng longganisa. Gusto namin mas mapahaba ang negosyo nyo at mas umunlad. Ma'am Elvira, lahat kayo, excited na po ba? Yes! Kilanlan nyo bulig sa rehistro, kung anong mas mayong himuon, kung kilanlan nyo mag-co-op, istoryahan ta para mabuligan ka mo namon, para mas maging sustainable ang inyong project. Kag para may mas madako ang inyong negosyo. Maraming salamat po, Ate. Good luck! Good luck! Thank you. Malaking pagbati sa inyo, Elvira at mga kasama mong miyembro. Congrats at good luck sa inyong longganisa making business. Wish namin na maging successful at happy kayo at sana naman makatikim kami ng mga longganisa na yan. Para sa Balungis Women's Association ng Sarangani at sa Purok Limbo Women's Club ng Negros Occidental, we can help by activating these 4 words. Love local, buy local. Yes, anumang produkto na yari sa ating bansa at gawa ng ating mga kababayan tulad ng hand-woven fabrics, longganisa at kung ano-ano pa. Suportahan natin, tangkilikin natin, i-promote natin sa social media at ipagmalaki natin na ito ay proudly Filipino-made. At para naman sa makabuluhang aral at payo sa atin, eto na ang ninong ng lahat. Pakinggan natin si Manoy Wilbert. Well, Jerry, no, turo sa atin ng Panginoon na tumulong sa nangangailangan. No? So, yan ang pinaka-importante. No? Yung sabi nga, no, yung kamakailan, no, punta ako sa isang birthday, sabi nga, no, yung blessing sa'yo, useless kung hindi ka pwedeng maging blessing sa iba. No? So, yan po ang ating pong ginagawa. Sana magsilbi po ito na ating programa na inspirasyon para sa iba, yung makakita po, yung mga may puso na gusto rin pong tumulong. Sana po itong ating programa ay makapaghikayat sa kanila na tumulong din sa ating pong mga kababayang nangangailangan. Ikaw, ako, tayong lahat, pag nagdamayan at nagmalasakit sa kapwa, walang pagsubok na hindi kakayanin, panalo ang sambayan ng Pilipino. Winner tayo lahat. Maraming salamat sa iyong mga payo. Mapalad kami na kasama mo sa plano mong isulong ang bawat kababayan nating nangangarap para sa kanilang komunidad. Thank you rin, of course, to our experts, Thank you, Sir Jerry. Jed and Attorney Patricia. At sa mga tumututok sa amin ngayong umaga, salamat po ng marami. Para laging up-to-date sa mga ganap ng ating programa, please follow us sa aming official social media accounts on FB at si Manoy ang Ninong Ko, sa IG at sa TikTok at Ninong Ko. At kung gusto nyong tulungan kayo at ang inyong komunidad ng aming mga experts dito, send us an email sa manoy.altaproductions@gmail.com. At kung nais nyo namang tumulong sa mga taong napapanood ninyo dito sa aming show, nako, gusto rin namin yan. Kontakin nyo po kami, same email address lang po. Sa susunod na linggo, saang probinsya na naman kaya tayo mapapadpad? Anong mga issue at problema kaya ang matutulungan nating lutasin? Sabay-sabay nating alamin yan next week, alas 7 ng umaga nationwide at alas 8 ng umaga via GMA Cebu na mapapanood ninyo sa buong Central at Eastern Visayas. Dito lang sa Si Manoy ang Ninong Ko. Have a great Sunday! Stay safe and blessed! Lahat tayo ay posibleng may magawa. Kung magtutulungan, lahat may mapapala. Ipanalo kung dadamay bawat isa, ikaw, ako.
panalo kung dadamay bawat isa ikaw